This is the largest wildfire Jasper National Park in Canada has seen in a century. They took our parents, who then took us to this special spot. Nasa isang hotel sa Calgary ang mga hotel workers na ito mula townsite ng Jasper. Masaya kami doon. Masaya kami. Isa-isang kinatok ang mga kwarto ng fully booked na hotels. We need to check every room para maano na safe ang lahat ng guests. Hindi agad nag-sink in sa akin, sobrang pagod. Tapos ako yung nag-organize, nag-everything. Pero nakapagpahinga na ako dito, doon ako biyak. Tumulo yung luha ko kasi naka-relax na eh. Bumalik na lahat ng mga memories. Di rin daw sila pinababayaan ng kanilang employer. Actually, yung the core family being really good to, especially to the Filipino. Wala pang impormasyon kung kailan sila maaaring bumalik sa Jasper, pero handa raw silang maging bahagi ng pagbangon nito. Jasper is the best place, one of the best place. Last year, October, ay naisipan namin na bumisita dito sa Jasper. Nakaschedule no na mag-leave ng 1 week sa work si husband and naisipan namin na talagang magbiyahe and mag-explore ng mga bagong bagay, new experience dito sa Alberta. And talagang gustong-gusto ko na rin mapuntahan yung Jasper. Sabi ko nun sa sarili ko nung bago-bago pa sa Canada, after ng Banff, ay Jasper talaga yung gusto kong mapuntahan. And talaga namang hindi kami nagsisi. Sobrang ganda. Biyahe pa lang. Ang dami mo nang ma-appreciate talagang yung nature, yung creation of God. Parang nasa postcard ka lang and itong mga ganitong tanawin parang nasa magazine lang. And nagkataon pa na fall. Kaya talagang ang daming kulay ng paligid, may yellow, may red, may maroon, orangey. Sobrang ganda. Talagang iisipin mo na babalikan mo sa sobrang laki niya. At para masulit ang biyahe, maganda talaga na meron kang 1 week vacation. So, ito, binabaan namin tong Abraham Lake. Ito yung unang-unang stopover namin. May mga humihinto kasi na mga nagbabiyahe din. So, kumain na rin kami. And talagang sobrang ganda. Alam mo yun, kung ang lapit lang niya, kahit every weekends, pupunta ka rito para mag-relax. More than 3 hours ang biyahe namin. So, from Edmonton, South End area, ay, ayun, ganun po yung kahaba ang biyahe. Umalis kami dapat mga 7 a.m. pero nakaalis na kami ng 9 a.m. dahil sa yung pagkakarga lang ng mga gamit, natagalan din kami tapos dalawa lang kami ni husband na adult. Isa rin ang nadaanan namin na world's tourist spot na yun, sikat siya, ay ang Icefield Parkway. Talagang totoo na scenic drive of a lifetime siya dahil
parang hindi siya nag-exist sa mundo. I mean, sobrang ganda. Talagang yung camera, yung phone, it cannot justify. Iba pagka personal. Kaya alam mo yun, kahit na mahaba ang biyahe, pero sa biyahe pa lang, hindi ka na maiinip kasi along the way, may mga pwede kayong babaan na mga magagandang spot. And talagang sikat ang Jasper pagka babanggitin ng Alberta. Isa sa signatures ay ang Jasper National Park. Ilang lake din yung aming nabisita and including itong Peyto Lake, isa sa mga sikat na pasyalan din dito sa Jasper, doon sa Jasper. So, grabe, this is also a very worth it na experience. Sobrang ganda ang tingkad ng kulay niya sa personal talaga. Parang kala mo ang lapit lang pero sobrang layo ng bundok na yan. Sobrang laki lang talaga niya. Meron pa nitong nagtutour na isang bus na puro mga Chinese. Tapos may tour guide sila. So, ang dami talagang pumapasyal dito kahit from different countries. Kasi sikat talaga din itong Peyto Lake. Nakatatlong stopover kami bago kami makarating sa aming hotel. Dapat talaga 2 lake lang, yung Bow Lake tsaka Peyto Lake. So, may isa kaming naisama yung Abraham Lake dun sa Icefield Parkway and sobrang ganda rin talaga doon. So, nakikita ko na matagal yon sa Facebook, yung Icefield Parkway na yon. And sobrang ganda kasi ng mga pictures. And thank God na bisita rin namin yon, nakita namin in person. So, nag-aapuran na kami nito kasi ang target namin ay makarating kami sa aming accommodation sa Jasper Downtown, wherein nandun yung aming tutuluyan. At ayaw na namin na magpang-abot sa gabi kasi very secluded yung area. Hindi ko ma-sure kung may mga parang street lights. Parang wala, diba? Ayan, parang wala naman. So, yun ang aim namin para lang for safety tsaka mas komportable ka talaga sa driving. Daytime talaga yun para sa amin. Hindi na kami magpang-abot sa gabi. And ito nga, pa-approach na kami dito sa area na ito. Kala ko view lang ito. Yung pala dyan din kami dadaan. So, nakakatakot kasi siya in person. Tapos, avalanche prone area pa siya. So, medyo na-tense din kami nung dumaan kami dito. Kasi talagang parang nasa paanan ka lang ng mga Canadian Rockies na ito. And avalanche prone area pa siya. So, hindi ko ma-imagine. Parang nakaka-nervyos na pumunta rito pagka winter times. Pero buti naman maiksi lang yung part na to. Tapos may nadaanan din kami na mga sunog na mga kahoy. And this was last year. So, ayan. Ang dami rin nasunog na mga puno-puno dito. Actually, isang part lang to. Meron pa kaming isang madadaanan na kala ko ano yung mga brown-brown sa malayo kasi usually something green yung nakikita ko sa parang paanan ng Rockies. Pero ayun, mga sunog na puno pala siya. So, ito yung another part na sinasabi ko na ang daming nasunog na mga puno. Malapit-lapit na kami sa aming accommodation sa Jasper Downtown.
And we did not expect na ayun na yung last na makikita namin siya bago ang sunog this year 2024. Ito po yung humble town ng Jasper. Talagang, alam mo yun, kung naghahanap ka ng mga probinsyang buhay na araw-araw meron kang makikitang mountains, ito yun eh. Dito po kami tumuloy sa Jasper Inn and Suites. I'm not so sure kung na-damage sila kasi sa town na ito may mga buildings din or establishments na hindi nakasurvive. So, nakakalungkot talaga. May mga nababasa ako na sabi nila na people have a lot of memories sa lugar na to. And totoo talaga na it is very heartbreaking na ayun, yung Jasper will need more years para mabuo ulit siya. It was a great experience sa pagstay po dito sa Jasper. Dapat itong summer ay nag-aaya nga po si husband na bumalik kami dito kasi na-relax daw siya sa vacation namin dito sa Jasper. Dito lang po sa area na ito, may mga very close na mga lake. Yung Lake Annette, Lake Edith, 10 minutes drive, ayun, mapupuntahan na siya. And may mga Pinoy na nakausap din kami dito na nagtatrabaho. Masaya daw sila dito and contented sa buhay. Kaya, alam mo yun, kung gusto mong magpahinga, mag-relax away from the city, from the busy world sa mga big cities, itong Jasper ang isa sa masasuggest ko na puntahan. Nagstay kami ng 4 days, naranasan namin ang buhay Jasper. Pumunta ng bakery tuwing umaga, mag-grocery, and mamasyal paghapon. Alam mo yun na kung peaceful ang hahanapin mo and nature. Kaya nakakalungkot talaga na mabalitaan yung news. At marami rin yung nag-share na kanilang mga saloobin na sobrang nakakalungkot, nakaka-heartbreak yung nabalitaan na nasunog yung Jasper. And kahit kami rin po, sobrang na-enjoy namin yung Jasper. So, smile, I want everybody to smile. Kaya ako, patawa lang ako ng patawa, pero masakit eh. Masakit eh. Nasa isang hotel sa Calgary ang mga hotel workers na ito mula townsite ng Jasper, mga empleyado ng 2 property ng Decor Hotels. Isa roon ang Malin Lodge na natupok nang tumama sa townsite ng Jasper ang wildfire. Ito bang family na kami kasi? Oo, yun. Family, okay, masaya kami doon. Masaya kami. Happy family kami. Masakit. Lunes ng gabi matapos makuhang evacuation alert, nanguna ang mga hotel workers na ito para maging organisado ang paglikas ng kanilang mga guests. Isa-isang kinatok ang mga kwarto ng fully booked na hotels. We need to check every room para maano na safe ang lahat ng guests. Sa Tonquin, 137 rooms. Sa Malin, 98 rooms. Kami pa yung huli nandun before kami lumabas kasi we need to make sure na wala rin tao ron at nakalock din yung property. Ang bilis kasi pagdating ng 7 to 8 o'clock, yung makikita mo na yung town, iba na kulay. And then, bumabagsak na yung mga abog. So yung panic nandun na rin kasi long line ng gasoline station. Halos walang pahinga sa pagmamaneho, halos walang tulog. Miyerkules na nang makarating ang mga Pilipino sa Calgary. Hindi agad nag-sink in sa akin, sobrang pagod. Tapos ako yung nag-organize, nag-everything. Pero nakapagpahinga na ako dito, doon ako biyak. Tumulo yung luha ko kasi naka-relax na eh. Kumbaga lumabas, bumalik na lahat ng mga memories, yung mga yung ups and downs doon sa both property, lalo na sa Malin. Bukod sa tulong mula sa gobyerno, di rin daw sila pinababayaan ng kanilang employer. Actually, yung Decor family are being really good to, especially to the Filipino.
May dala kaming rice cooker at saka kanin. So nakakapagluto kami dito ng kanin. Wala pang impormasyon kung kailan sila maaaring bumalik sa Jasper, pero handa raw silang maging bahagi ng pagbangon nito. Jasper is the best place, one of the best place. Generations, the town of Jasper and the park surrounding it have been a source of pride. With some of the most beautiful scenery in the entire in the world. Our grandparents visited to experience the majesty of this place with its mountains and lakes and meadows. They took our parents, who then took us to this special spot that they'd spent time in as children. And now we take our own kids and our own loved ones and visitors from around the world to feel that same feeling that you get. But even though you've just left home, you're coming home.